taksibol ng taong 2004. Sa isang lumang subdivision sa gitna ng malawak na kapatagan ng Nueva Ecija, ginigiba ang isang tila na pabayaang bahay na gawa sa kahoy. Ang operator ng heavy equipment, si Jose Jose Reyes, ay maga na namang nagsimula sa kanyang trabaho. Ang ingay ng makina ang gumising sa umaga. Gumuho ang pader na yari sa hollow block at nang hukayin ang isang sulok ng hardin kung saan nakahilera, ang malumang tapayan na pinaglalagyan ng suka at bagoong, iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Mula sa lupa, isang bagay na maputi at matigas ang sumabit sa ngipin ng palangang backhoe. Noong una, inakala ni Kayose na buto lamang iyon ng hayop, ngunit bigla siyang natigilan mula sa putik. Malinaw na isang bungong ng tao ang lumitaw, at sa tabi nito ay isang maliit na relo na kinain ng kalawang at halos hindi na makilala. Dumating ang mga pulis, at ang resulta ng pagsusuri ng scene of the crime operatives, SOCO, ay kagimbal-gimbal. Ang mabuto ay mula sa isang babaeng nasa edad 30 at tinatayang mahigit 10 taon na siyang patay. Ang huling nakatira sa bahay na iyon ay si Gay Antonio Velasco, isang retiradong prinsipal ng lokal na paaralang elementarya na noon ay 60 taong gulang at 12 taon bago iyon, noong 1992, isang 33 taong gulang na guro sa parehong paaralan ang bigla na lamang naglaho na parang bula. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa gabing iyon? Ito ang kwento ng pagkawalaang guro sa Nueva Ecija. Noong 1992, ang bayan ng San Felipe ay isang tahimik na lugar na hindi pa gaanong naabot ng modernisasyon. Matatagpuan sa isang dulongang kapatagan ng Nueva Ecija, ang maliit na bayang ito ay puno ng gabahayang may bubong na yero, kung saan ang bawat panahon ay dahan-dahang nagdaraan. Sa tagsibol, sumisibol ang mangga punla sa palayan, at sa taglagas, hitik sa bunga ng mangga ang mangga puno. Sa ganitong tanawin dumating ang isang batang guro, siya si Isabela Bell Cruz. Isinilang noong 1959. 33 taong gulang noon. Nagtapos siya sa Cebu Normal University at pagkatapos magturo sa ilang paaralan, inilipat siya sa elementarya ng San Felipe noong Marso 1992. Sa kanyang 201 file, isang maikling tala lamang ang natira, baitang, ika-4 na grado, asignatura, lahat. Walang ibang tala. Iyon lang ang opisyal na bakas ng pagkatao ni Isabela Cruz. Ngunit para sa dati niyang kasamahan sa faculty room na si Gang Lorna Santos, kahit lumipas pa ang 22 taon, malinaw pa rin sa kanyang alaala si Bell. Napakaseryoso niya sa mga bata. Aniya, pagkatapos ang klase, mag-isa siyang naiwan sa classroom para magpunas ang pisara o ayusin ang mga libro. Bihira ang gurong ganon. Sabi niya, agaw pansin si Bell mula pa nung unang araw. Matangkat, maayos ang kanyang buho na hanggang balikat. Pumasok siya sa faculty room suot ang isang simpleng berdeng cardigan at beige na pantalon. Sa gitna ngang amoy tisa at tinta ng mimeographing machine, nahihiya siyang ngumiti at bumati. Magandang araw po. Galingan ko po ang pagtuturo. Iyon lang ang kanyang sinabi. Ang katotohanang si Isabela Cruz ay isang dayo o tagalabas ay isang kapansin-pansing bagay sa maliit na bayang iyon. Mula siya sa Cebu at wala ni isang kakilala sa Nueva Ecija. Pareho nang pumanaw ang kanyang mamagulang at mayroon siyang isang kuya na naninirahan sa Maynila, ngunit bihira lamang silang makausap. Sa Nueva Ecija, wala siyang sinumang masasandalan. Ang teacher's quarter na ibinigay ngang paaralan ay nasa isang sulok ng school grounds, isang maliit na bahay na may 2 silid kung saan tanaw ang isang punong mangga sa labas ng bakod. Ang pintura sa pader ay naninilaw na, at ang sahig na kahoy ay may mga sira na. Noong unang gabi, nagisa siyang kumain ng instant pancit canton habang isinasaulo ang pangalan ng kanyang estudyante. Kinabukasan, nang dalhan siya ni Gen Santos ng adobong manok sa isang lalagyan, doon pa lamang siya nakitaan ng isang masayang ngiti. Sa loob ngang paaralan, siya ang isa sa pinakamasayahin. Ngunit sa paglabas niyang gate, ang lupain ng Nueva Ecija ay isang napakailap na lugar para sa kanya. At may isang tao na agad na nakapansin sa kanyang kalagayan. Ang prinsipal ng paaralan na si Gay Antonio Velasco. Siya ay 51 taong gulang, mula sa isang kilalang pamilya sa bayan, at halos 20 taon nang may posisyon sa lokal na sangay nga edukasyon. Walang matanda sa bayan na hindi nakakakilala sa kanya. Palagi siyang nasa unahan sa mga programang munisipyo at taon-taon ay na-interview sa lokal na pahayagan.
Sa unang tingin, sige, Velasco ay isang kagalang-galang at maasahang pinuno, ngunit iyon ay sa panlabas lamang. Unang kinausap ni Ge. Velasco si Isabela 3 araw matapos siyang dumating. Hapon na noon at nag-isa si Belle sa faculty room nang dahan-dahan siyang lapitan ng principal. Humila ng upuan at umupo. Sa isang mahinahon at mababang boses, nagtanong ito, nakakakain ka ba ng maayos? Hindi ka ba nahirapan sa illuminating teacher's quarter? Sumagot lamang si Belle neng, okay lang po sir. Wala siyang dahilan para pagdudahan ang unang kabaitang ipinakita sa kanya ang kanyang superior sa isang banyagang lugar. Ganun nagsimula si Ge Velasco. Dahan-dahan, unti-unti niyang nilapitan si Belle. Una, isang supot ng prutas. Nag-shopping daw siya nong weekend at sobra para sa kanya. Kaya nag-iwan siya ngang isang supot ng mangga sa harap ng pinto ng teacher's quarter. Sunod, inimbitahan niya itong mananghalian sa isang karinderya, sabayan para raw ituro sa kanya ang lugar. Pagkatapos, tinulungan niya itong ayusin ang isang reklamo mula sa isang magulang at ipinatawag siya sa kanyang opisina pagkatapos ang klase. Bawat pagkakataon ay may makatuwirang dahilan, at bawat kilos ay tila perpekto. Ang makapwa guro ay nakikita ito, ngunit hindi sila makapagsalita. Sige, Velasco ay isang taong hindi basta-basta mababangga, hindi lang sa paaralan kundi sa buong komunidad ng edukasyon sa lugar. Ano po ba ang magagawa namin? Sabi ni Gnieg. Santos sa mga investigador kalaunan. Sino po bang guro ang may lakas ngang loob na kontrahin ang ginagawa ng prinsipal? Ang kaya lang naming gawin ay sabihan si Belena, mag-ingat ka, ha? Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay huli na para kay Isabela. Noong 1992, ang hierarkiya sa isang pampublikong paaralan sa probinsya ay parang isang maliit na kaharian na may mahigpit na ugnayan ng kapangyarihan. Alam ng lahat na kapag ginalit mo ang prinsipal, sa susunod na school year ay maaari kang mailipat sa isang malayong baryo. At para sa isang bagong gurong galing sa ibang lugar, mas lalo siyang nasa dehadong posisyon. Walang kamag-anak si Isabela, walang tagapagtanggol. At ang taong pinakanakakaalam sa kanyang sitwasyon ay walang iba kundi si Ge. Antonio Velasco mismo. Samantala, ang pamilya ni Ge Velasco ay tila perpekto sa panlabas. Mayroon silang 2 anak na lalaki ng kanyang asawang si Aling Elena at isang magandang bahay na may 2 palapag sa sentrong bayan. Kilala siya ngam nga matatanda bilang isang responsableng padre de pamilya. Ngunit sa likod ngam nga pader, iba ang takbong buhay. Nang makapagtapos ang kolehiyo ang 2 anak, hindi na makontrol ni Aling Elena ang paggastos ng kanyang asawa sa ilalim ngang dahilan na para sa edukasyon. Paunti-unti. Pagabi ng pagabi ang uwi ni Ge Velasco. Nagsimula ang masismis na nakikita siya sa mga inuman sa bayan at sa bawat kwento. May bago siyang kasamang babae. Alam daw lahat ni Aling Elena, ngunit isa rin siyang taal na tagabayan at sa isang lipunan kung saan ang reputasyon ng asawa ay reputasyon din niya, hindi siya makapagsalita. Pagsapit ng taginit ng 1992, kapansin-pansing naging tahimik si Isabela. Naalala ninyang. Santos na noon, nagsimulang mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Masaya pa rin siya sa harap ng mga bata. Pero pagbalik sa faculty room, blanko na ang kanyang ekspresyon. Minsan, nasa lubong ko siyang kalalabas lang ng banyo. Namumula ang mata niya. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya na puwing lang daw. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan. 2 linggo bago magsimula ang summer break, bumulong si Isabela kay Ngang. Santos. Ate Lorna, ano po ang gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Agad na naintindihan ni Ngang. Santos ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit wala siyang magawa. Agosto 13, 1992. Patapos na ang bakasyon at napakainit ng araw mula pa noong umaga. Ayon sa talangang pag-asa, umabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura. Nakapoy ang aspalto at ang huni ng makakuliklik ay nakakabinghi. Sa gitna ng init, lumabas ng teacher's quarter si Isabela bandang 10:00 ng umaga. Ang guro sa PE na si David Garcia, na nakatira sa katabing quarter, ay nagdidilig ng halaman nang makita niya si Belle. Nakaputing sleeveless blouse siya at itim na pantalon. Sabi niya sa mga pulis, may dala siyang brown envelope na mukhang makapal. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya may asikasuhin lang daw.
Medyo balisa ang itsura niya. Iyon ang huling testimonyang nakakita kay Isabela na buhay. Bandang 2:00 ng hapon, sinabing may-ari ng isang stationery store, si Aling Nena, na nakita niyang dumaan sa tapat ng kanyang tindahan si Isabela. Ang direksyon niya ay hindi papunta sa sakayan, kundi sa kabilang daan sa direksyon ng eskinita kung saan nakatira si Ge Velasco. At 4:20 ng hapon, si Mang Nestor, isang residente na may 200 metro ang layo mula sa bahay ng prinsipal, ay nagising mula sa kanyang siesta at papunta sa kusina para uminom ng tubig nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog. Isang malakas na kalabog, aniya, hindi isa, kundi 2 beses. Tapos may tunog na parang may hinihila, parang mabigat na bagay na kinakalatkat sa sahig na kahoy. Bukas ang mga bintana ko dahil sa init kaya rinig na rinig. Akala ko wala lang. Kaya bumalik na ako sa kuwarto. Hindi sigurado si Mang Nestor kung saang bahay galing ang ingay, pero sinabi niyang galing iyon sa direksyon ng bahay ni Ge Velasco. Bandang 5:00 hapon, isang 7 taong gulang na bata, si Rico, na naglalarong kanyang tricycle sa kanto, ang nakakita sa isang hindi pamilyar na pickup truck na pumasok sa kanilang eskinita. Mahigit 20 taon ang lumipas, nang kapanayamin ng investigador ang ngayon nasa hustong gulang na si Rico. Sinabi niya, napakalakas pong kalampak ng sasakyan, puti at napakaluma. May takip na asul na lona, tarp sa likod. Pero may nakaumbok. Nagtaka ako kung ano iyon, pero tinawag na ako ng mga matatanda para pumasok sa bahay. Kaya pumasok na ako. Nang gabing iyon, hindi na bumalik si Isabela sa teacher's quarter. Kinabukasan, kinatok ni Ngang Santos ang pinto. Pero walang sumasagot at nakalok ito sa may pinto. Maayos na nakalagay ang gisang pares NG puting sapatos ni Isabela. Sa lababo sa kusina, may isang baso ng tubig na hindi naubos. At sa tabi nito ay ang paborito niyang berdeng tumbler na may inisyal ng kanyang pangalan. Nakabukas ang takip, wala siyang anumang dinala. Ang kanyang pitaka, madamit, at bank passbook ay nasa kani-kanilang lugar, higit sa lahat. Ang mga inihanda niyang class record at lesson plan para sa darating na pasukan ay maayos na nakapatong sa kanyang mesa. Nahahanda si Isabela para sa susunod na semestre. Nang makita ito ni Ngang Santos, nanlambot ang kanyang matuhod. Sa sandaling iyon, aniya, alam kong hindi siya umalis sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit ang kutob na iyon ay matagal na hindi pinakinggan. Ang pagkawala ni Isabela ay ini-report noong Agosto 15, 2 araw matapos siyang maglaho. Si Ngang Santos ang tumawag. Nag-aalangan pa siya sa harap. Ne pinto nege quarter bago tuluyang tumawag sa lokal na istasyon nege pulis. Ang sumagot na pulis ay tila walang gana. Baka naman po may personal na lakat lang, bakasyon naman baka nag-travel. Iginiit ni Ngang Santos na iniwan niya ang pitaka at passbook, at impossible na umalis siya ng kusa. Ngunit mabagal ang naging tugon ng pulisya. Makalipas ang 2 araw, 2 pulis ang bumisita sa teacher's quarter. Wala pang 30 minuto silang nanatili. Tiningnan lang nila ang paligid at isinulat ang sinabi ni Ngang Santos sa kanilang maliit na notebook. Ang inisyal na report ay hindi man lang umabot ng 2 pahina. Sa isang panloop na memo ng pulis na nag-imbestiga, nakasulat. Biktima, Isabela Cruz, 33, babae, walang asawa, walang kamag-anak sa lugar, isang dayo. Mataas ang posibilidad na kusang pagalis dahil sa personal na dahilan. Hindi na kailangan ng karagdagang investigasyon. Ang masalitang iyon ang tuluyang bumaon sa kaso ni Isabela sa limot. Ano naman ang ginawa ni Ge Velasco? Kinaumagahan matapos may report ang pakawala, naaalala ng may-ari ng isang gasolinahan at car wash, si Mang Tonyo, na ang silver na Toyota Corolla ni Ge Velasco ang unang customer pagbukas nila. Pinapalinis niya ang labas at loob ng sasakyan, sabi ni Mang Tonyo. Paulit-ulit niyang, sinabi na linising mabuti lalo na ang trunk, hindi lang basta car wash. Tinitingnan niya ang loob ng trunk, na parang may natapon. Sabi niya, dito, punasan mo pa, ulitin mo diyan. Akala ko maselan lang talaga siya. Nang hapong iyon, may itim na usok na umakyat mula sa likod bahay ni Ge Velasco. May sinusuno siya sa isang sulok ng kanyang hardin, inakala ng kapitbahay na si Aling Celia na mga tuyong dahon lang o basura sa bukit ang sinusunog. Ngunit bihira ang nagsusunog ng ganon sa gitna ng tag-araw.
kung ano man ang sinunok niya. Hindi na kailanman nalaman. Samantala, sa paralan, kumilos si G. Velasco na parang walang nangyari. Sa katunayan, may mga nagsabi na mas lalo pa siyang naging kalmado. Sa isang pulong para sa paghahanda sa pasukan, iprinisenta niya ang plano para sa bagong semestre sa kanyang karaniwang mahinahon na boses. Nang mabanggit ang pangalan ni Isabela, bahagya siyang sumimangot at sinabi, "Bata pa kasi, siguro na homesick. Medyo irresponsible lang, umalis ng walang paalam. Narinig ko yata na papunta raw siyang Maynila." Walang sinuman ang kumontra sa kanya. Ang kuya ni Isabela, si Miguel Cruz, ay nakatanggap ng balita 10 araw matapos ang pagkawala. Dali-dali siyang pumunta mula Maynila, nagtanong sa istasyon ng pulis at sa paaralan, ngunit iisa lang ang sagot na nakuha niya. "Tingin namin naglayas. Medyo irresponsible kaya umalis ng mag-isa. Tatawagan ka na lang namin pag may balita." Naramdaman ni Miguel na may mali, ngunit ano ang magagawa ng isang taga-Maynila na walang kakilala laban sa isang maimpluwensyang tao sa lokal na komunidad? Bumalik siyang Bigo sa Maynila. Mula nun, wala nang nakbanggit pa sa kaso ni Isabela Cruz sa lokal na pulisya. Ang kanyang file siniksik sa folder ng mga unsolved runaway cases at hindi nagtagal. Ang folder na yon ay itinapon na sa isang bodega. Ganon kabilis binura si Isabela sa Mgatalan. Lumipas ang mga buwan at taon. Ang tagaraw ng 1992 ay naging tagulan, at ang tagulan ay naging taginit muli. Ang bayan ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na buhay na parabang walang nangyari. Ang bakanteng teacher's quarter ni Isabela ay tinirhan ng isang bagong batang guro na lalaki, at ang kanyang bisikleta na nakaparada sa ilalim ng puno ng mangga ay naging isang normal na tanawin. Ganun kabilis makalimot ang mga tao. Naglingkod pa si G. Velasco ng 5 taon sa paralan. Nung tagsibol ng 1997, 2 taon bago ang kanyang mandatory retirement, early retirement siya. Ang gymnasium ay napuno ngang kanyang nga dating estudyante at magulang, at ang mismong school's division superintendent ang nagbigay sa kanyang ang plaque ng pasasalamat. Sa kanyang talumpati, naluluhang sinabi ni G. Velasco, "Ang pagiging kasama nga, mga bata ang naging buhay ko. Sapat na sa akin ang makita silang lumaking malusog at mabuti." Napuno ng palakpakan ang buong gymnasium. Pagkatapos magretiro, naging masagana ang buhay ni G. Velasco. Ginamit niya ang kanyang retirement pay at pension para magtayo ng isang maliit na real estate agency at kumita siya ng malaki mula sa development boom sa lugar. Pinapinturahan niya ulit ang kanyang bahay at nagtanim nga mamahaling halaman sa hardin. Naging isa siyang respetadong elder sa komunidad, isang local figure na patuloy na dinadakila. Ang katotohanan ng isa siyang dating guro, ang nanatiling pinakamalaking karangalan niya. Habang nangyayari ito, lalong nanlamig ang pagsasama nila ng asawang si Elena. Nang magkaroon ng sariling pamilya ang kanilang mga anak, naging malawak at tahimik ang kanilang bahay. Halos hindi na sila nag-uusap. Noon nagsimulang sabihin ni Aling Elena sa mga tao na masama ang kanyang pakiramdam. Namamaga raw ang kanyang mukha at laging nakatingin sa malayo. Inakala ng kapitbahay na menopausa lang iyon. Sa kabilang banda, hindi kailanman nakalimutan ni Miguel Cruz ang kanyang kapatid. Habang nagtatrabaho bilang isang tubero sa isang maliit na apartment sa Quezon City, tinitiis niya ang bawat araw. At tuwing Agosto, bumibiyahe siya papuntang Nueva Ecija. Pupunta siya sa istasyon ng pulis para magtanong kung may progreso na ba. At lalakarin niya ang paligid ng paaralan. Magtatanong sa mga tao, "May naalala po ba kayo?" Ang sagot ay laging pareho. "Naku, hindi na po. Ang tagal na nun." Pagkatapos, mag-isa siyang upo sa isang karinderya, iinom ng isang bote ng beer, at sasakay sa unang biyahe ng bus pabalik ang Maynila kinaumagahan. 10 taon matapos maglaho si Isabela, sinabihan si Miguel ng isang pulis sa presinto, "Gino, sa totoo lang po, wala na kaming magagawa. Napakatagal ng kaso, at naka-file po iyon bilang paglalayas." Natulala si Miguel. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan. Nakapatong ang mangga kamay sa tuhod, at nakatingin lang sa labas. Wala na siyang luha. Naubos na ang lahat ng luhang may luluha niya sa loob ng 10 taon. Sa parehong oras, sa kanyang real estate office, nakangiti si G. Velasco habang tinitignan ang mga dokumento ng isang development plan. Nabenta sa mataas na halaga ang isang lote na binili niya malapit sa itatayong bagong kalsada. Nang gabing iyon, nagdaos siya ng isang salu-salo sa isang lokal na restaurant. Nang may magsabi,
Swerte talaga ang mahabang buhay. Tumawa ng malakas si Gay Velasco at itinaas ang kanyang baso. Kapag nabuhay ka ng matagal, lahat ay nakakalimutan. Walang sinuman sa mga naroroon ang nakakaalam kung para saan ang mga salitang iyon. Minsan, ang kasalanan ng isang tao ay lumalabas sa kanyang katawan. Dahan-dahan, unti-unti, sa paraang hindi niya namamalayan. Ang unang napansing ng mga tao kay Gay Velasco ay noong unang bahagi ng 2010. Una, maliliit na bagay. Ang kapitbahay niyang si Aling Susan ay madalas makita ang ilaw sa bahay ni Gay Velasco na bukas ng alas 3 ng madaling araw. Nung una, inakala niyang nabanyo lang. Ngunit nang maulit ito sa loob ng isang linggo, isang buwan, nagsimula na siyang magtaka. Minsan, nakita ko ang anino niya sa bintana. Pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Mahigit isang oras siyang ganun. Dumalas din ang kanyang pag-inom. Umiinom na siya noon pa, pero samga okasyon lang. Ngunit noong 2000s, madalas na siyang uminom ng mag-isa. Ayon sa babaeng tagalinisang kanyang opisina, laging may boteng alak sa drawer ngang kanyang lamesa. Kahit wala pong kliyente, nakaupo lang siyang mag-isa at umiinom. Pag tinanong ko, sasabihin niya, okay lang, pagod lang. Pero kakaiba po ang tingin niya. Parang wala sa focus. At noon, nagsimulang lumabas ang mga testimonya tungkol sa kanyang kakaibang pag-alaga sa isang sulok ngang hardin kung saan nakalagay ang mga lumang tapayan. Dati, iyon ang lugar kung saan nagbuburong suka ang kanyang asawang si Elena. Ngunit isang taon, bigla na lang, si Gay Velasco mismo ang nagsimulang maglinis doon. Ilang beses sa isang araw, lumalabas siya para tingnan ang paligid ng mga tapayan. Kapag may tumubong damo, agad niya itong binubunot. Kahit umuulan, lalabas siya na may payong para siguraduhing maayos ang takip ng mga tapayan. Sinabi ni Aling Elena na nakaramdam siyang kakatwa sa tuwing nakikita iyon. Hinding-hindi humawa ang gawaing bahay ang taong yan sa buong buhay niya. Aniya, pero pagdating sa mga tapayan na yon, ayaw niyang pinapakialaman ko. Kapag may ilalagay ako doon, magagalit siya. Pag tinanong ko kung bakit, sasabihin lang niya, huwag mong pabayaan, ang dumitingnan. May mas kakaiba pang nangyari. Noong tagulan ng 2002, isang malakas na bagyo ang tumama sa Nueva Ecija. Isang umaga, matapos ang magdamak na buhos ngang ulan na hanggang tuhod ang baha, nagising si Aling Susan sa ingay ngang pagbukas ang gate bandang alas 6 ngang umaga. Sumilip siya sa bintana at nakita si Gay Velasco, nakasando at bota, na lumabas sa hardin. Lumusong siya sa baha, pumunta sa tapat ng mga tapayan, at doon naupo ng matagal. Sa gitnang lamig, hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga tapayan. Ang eksanang iyon ay hindi na naalis sa isip ni Aling Susan, hindi na rin siya makatulog ng maayos. Ang panganay na anak ni Gay Velasco, si Ken, ay nagsabing tuwing umuwi siya para sa Pasko o Bagong Taon, naririnig niya ang kanyang ama na nagsasalita habang natutulog. Nang tanungin kung ano ang sinasabi, nag-atubili si Ken bago sumagot. Hindi ko po maintindihan ng malinaw. Parang may binubulong lang siya, pero minsan, hating gabi, papunta akong banyo, narinig ko siyang malinaw sa tapat ng kwarto niya. Paulit-ulit niyang sinasabi, diyan ka lang. Manatili ka lang diyan. Natakot ako at bumalik agad sa kwarto ko, diyan ka lang. Manatili ka lang diyan. Hindi pa naiintindihan ni Ken noon kung para kanino ang nga salitang iyon. Ngunit nang malaman niya ang kahulugan nito, 3 araw siyang hindi makakain. Taksibol ngang 2004. Nang simulan ng bekho na hukayin ang hardin, wala na nga tapayan. Lumipat si Gay Velasco sa bahay ng kanyang anak sa Quezon City 3 linggo bago simulan ang demolisyon. Nang ibenta niya ang bahay, nagtaka ang lahat. Doon siya tumira buong buhay niya at walang dahilan para ibenta ito. Ngunit marahil naramdaman na niya, malapit na ang sandaling hindi na niya ito kayang protektahan. Abril 12, 2004, isang tawag ang natanggap ng investigation unit ng pulisya. May natakpuang buto ng tao sa isang demolition site. Dumating ang mapulis. Sinundan ng soko. Ang nga buto ay sira-sira na, ngunit ang bungo, bahaging gulugod, at nga butong kamay ay medyo buo pa. 10 araw ang inabot ng resulta. Babae, 30 hes. Oras ng kamatayan, 10,15 taon na ang nakalipas. May basag sa likod ng bungo, sanhing kamatayan, pagpatay.
At ang kalawanging relo na kasamang nakuha, sa likod nito, may galetrang mababasa pa. Kay Bell, mula kay Kuya. Si Detective Ramon Sarmiento, isang miyembro ng investigation unit, ay naalala ang sandaling iyon. Nang ginigang mga kamay ko, sabi niya, pinakuha ko mula sa bodega ang file ng unsolved runaway cases 12 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng makapal na alikabo, nandun ang report sa pagkawala ni Isabela Cruz, 2 pahina lang. Napakababaw na investigasyon. Nung nakita ko iyon, sinabi ko sa sarili ko, ako ang tatapos sa kasong ito. Si Detective Sarmiento ay 40 taong gulang noon. Isang bihasang investigador na 15 taon nang nagsisilbi sa probinsya. Agad niyang binuksan muli ang kaso bilang isang murder investigation at sinimulan ang solong pag-iimbestiga. Una niyang ginawa ay basahing muli ang mga tala mula 12 taon na ang nakalipas. Kakaunti ang ebidensya. 3 lang ang testimonya. At walang malinaw na lead. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Sa listahan nga taong kinapanayam, wala ang pangalan ni G. Antonio Velasco. Ang mismong superior NG biktima na nagtatrabaho sa isang lugar ay hindi man lang tinanong. Binilugan ito ni Detective Sarmiento NG pulang ballpen. Kailangang maging maingat ang investigasyon. Kahit retirado na si Velasco, malawak pa rin ang kanyang koneksyon. Isang maling galaw at maring itago niya ang mga ebidensya. Nagpasya si Detective Sarmiento na kumilos mag-isa. Humiling siyang karagdagang pagsusuri sa soko, partikular sa hugis ng basag sa bungo. Ang resulta ay mas detalyado. Ang basag sa kaliwang bahagi ng likod ng bungo ay sanhingang, isang matigas at may kantong bagay. Base sa direksyon nege palo, ang biktima ay maaring nakaupo o nakasupsop nang mangyari ito. Ang bali sa vertebra ay maaring sanhing ang paglipat sa katawan pagkatapos ng kamatayan. Nakaupo o nakasupsop. Paglipat pagkatapos mamatay. Pinatay si Isabela sa isang lugar at inilipat sa iba. Sunod na pinuntahan ni Detective Sarmiento si Mang Tonyo, ang may-ari ng car wash. Halos 70 na siya noon, ngunit matalas pa ang kanyang alaala. Paulit-ulit niyang sinabi na linising mabuti ang sahig ng trunk. May maitim naman sa, akala ko katas lang ng karne o kung ano. Ngayon ko lang naisip, hindi na natapos ni Mang Tonyo ang sasabihin. Tahimik na nagtanong si Detective Sarmiento. Naalala niyo pa ba kung ano ang nangyari sa carpet ng trunk? Umiling si Mang Tonyo. Siya mismo ang kumuhang carpet habang nililinis namin. Ang ebidensya ay nawala na 12 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi tumigil si Detective Sarmiento. Pangalawa niyang pinuntahan si Ngang Lorna Santos, 51 na siya noon, at nagtuturo pa rin sa ibang paaralan. Nang malaman niyang may pulis na naghahanap sa kanya, umiyak na siyang lumabas ng faculty room. Sa wakas, dumating din ang araw na ito, sabi niya. 12 taon ko itong hinintay. Sa loob ng 2 oras, ikinuwento ning Santos ang lahat. Mula sa unang araw ni Belle, sa unti-unting paglapit ni J. Velasco, sa pagkawalang ngiti sa mukha ni Belle, hanggang sa namumulang mata sa labas ng banyo. Ngunit ang pinakamabigat na testimonya ay sumunod. Huminto sandali signa, Santos. Tumingin sa labas, at nanginginig na nagsalita. Isang buwan bago siya mawala. Umamin siya sa akin. Sinabi raw niya sa prinsipal na buntis siya, at inutusan siya nitong magpalaglag. Nagulat ako at hindi ako nakapagsalita. Umiyak siyang nagtanong, Ate, ano po ang gagawin ko? Pero ang nagawa ko lang ay hawakan ang kamay niya. Wala akong nagawa. Natigilan si Detective Sarmiento. Ang testimonya na ito ay wala sa anumang talaan. Sa unang investigasyon, hindi man lang tinanong si Gnang Santos tungkol sa personal na buhay ni Isabela. Nagpatuloy si Gnang Santos, hindi ko alam kung bakit hindi ako nagsalita nun. Natakot siguro ako sa prinsipal. Alam lahat sa maliit na bayang ito kung anong mangyayari kapag ginalit mo siya. Humagulgol siya. Patawarin mo ako, Belle. Kung nagsalita lang sana ako noon. Kinabukasan, pinuntahan ni Detective Sarmiento ang dating clerk ng paaralan, si Gay Jerry Mendoza. Mahigit 70 na siya at nagsasaka na lang. Noong una, itinanggi niyang may alam siya, ngunit hindi sumuko si Detective Sarmiento. Umupo siya sa tabi nito at mahinahong nagsalita. Gino, natakpuan na po ang mabuto ni Isabela Cruz. Ang kuya niya.
12 taon pong pabalik-balik dito sa Nueva Ecija para hanapin siya. Nanahimik si G. Mendoza. Maya-maya, nagsalita siya. Naiwan ako sa opisina ng gabing iyon. May tinatapos na report bandang alas 7. Palabas na ako. Nakita kong pumasok ang sasakyan ng principal sa gate, pero may kasama siya sa passenger seat. Isang babae. Napigil ni Detective Sarmiento ang kanyang hininga. Dumaan lang ako, sabi ni G. Mendoza. Inisip ko, hindi ko na dapat alamin pa. Pero pagkaraan ngang ilang oras, nakita ko siyang lumabas mag-isa. May isinasakay siya sa sasakyan, natatakpan ngang asul na lona. Naisip ko. Nakita ko ang hindi ko dapat makita. Kaya tumalikod ako at umalis. Ano po sa tingin niyo ang laman noon? Tanong ni Detective Sarmiento. Yumuko si G. Mendoza. Alam ko na noon pa. Pero natakot ako. Kinabukasan, nakasalubong kami ng principal. Tinanong niya ako, nasa paaralan ka ba kagabi? Nang sabihin kong hindi po, tinitigan niya ako at sinabi, nangingini ang boses ni G. Mendoza. Mabuting desisyon. Wala kang nakita. Manahimik ka na lang at kalimutan mo na. 12 taon ang kinailangan bago niya masabi ang masalitang iyon. Nang gabing iyon, bumalik si Detective Sarmiento sa istasyon at gumawa ang report. 2 testimonya ang saksi, isang circumstantial evidence, at ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ang biktima. Isa na lang ang kulang, si G. Antonio Velasco. Unang linggo ng Mayo 2004. Huminto ang sasakyan ni Detective Sarmiento sa harap ng isang condominium sa Quezon City. Doon nakatira si G. Velasco kasama ang pamilya ng kanyang anak. Bago bumaba, ipinikit sandali ni Detective Sarmiento ang kanyang magamata, 12 taon. Ang habang panahong inilibing si Isabela sa ilalim ng lupa, nang pindutin niya ang intercom, boses ni G. Velasco ang sumagot, mahinahon pa rin. Nang magpakilala si Detective Sarmiento, nagkaroon ng sandaling katahimikan, ngunit hindi nagbago ang tono ng boses, tuloy po kayo. Nakaupo sa sofa, si G. Velasco ay nakasuot ng maayos na kulay abong cardigan. Puti na ang lahat ng kanyang buhok at malalim na ang makulubot sa mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Agad na naintindihan ni Detective Sarmiento na hindi ito isang taong madaling bibigay. May natagpuan pong mga buto sa dati ninyong bahay. Ang labi po ni Isabela Cruz, diretsong sabi ni Detective Sarmiento. Sumimangot si G. Velasco. Isabela Cruz, iyong gurong naglayas noon? Bakit naman sa hardin ko matatakpuan ang labi niya? Ang boses niya ay may halong pagkalito at pagkadismaya. Isang ensayadong reaksyon na isip ni Detective Sarmiento. Mahigit 2 oras silang nag-usap, kalmado ang lahat ng sagot ni G. Velasco. Relasyong profesional lang daw ang mayroon sila ni Isabela. Nasa bahay lang siya ng araw na iyon. Kung may bangkay sa hardin niya, biktima rin daw siya, walang butas ang kanyang magasalita. Ngunit hindi nagmadali si Detective Sarmiento. Naalala niyo po ba si G. Jerry Mendoza? Ang clerk na naiwan sa paralan ng gabing iyon, bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni G. Velasco. Nagpatuloy si Detective Sarmiento. Nakausap ko na rin po si Gang, Lorna Santos. Ikinuwento niya ang mga narinig niya, mismo mula kay Isabela. Iyon ang sandali. Ang kanang kamay ni G. Velasco ay dahan-dahang kumuyom sa kanyang hita. Yumuko ng bahagya ang kanyang ulo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa labas, rinig ang tawanan ng mga batang naglalaro. Nang magsalita si G. Velasco, ang boses niya ay tuyo at basag na. Siya ang nauna. Hindi nagsalita si Detective Sarmiento. Nakatitik sa sahig, nagpatuloy si G. Velasco, na parabang isang dam na 12 taong nakasara ang biglang gumuho nang sabihin niya ang tungkol sa pagbubuntis. Itinanggi ko, sinabi kong baka hindi sa akin. Tapos, naglabas siyang madokumento. Masulat ko, malitrato namin. Itinatakot niya ako na isusumbong niya sa DepEd. Nagdilim ang paningin ko. Ang posisyon ko, ang pangalan ko, lahat ng pinahirapan ko sa bayang ito, nakita kong guguho sa isang iglap. Nang hapong iyon, pinapunta ko siya sa opisina para mag-usap ng mahinahon. Pagpasok niya, nilok ko ang pinto. Sinabi kong itigil na niya ang pagbabanta. Pero nagsimula siyang sumigaw. Ang gusto ko lang ay manahimik siya. May kinuha ako sa mesa. Hindi ko na alam kung ano. Ipinukpok ko lang. Isang beses lang. Natigil ang boses ni G. Velasco.
Dahan-dahang nagtanong si Detective Sarmiento. Isang beses lang po ba natapos? Hindi sumagot si G. Velasco. Ngunit ang katahimikan niya ang sagot. Tumayo si Detective Sarmiento at inilabas ang posas. Namatay si Isabela Cruz sa loob ng opisina ng prinsipal. Nang gabing iyon, ginamit ni G. Velasco ang service vehicle ng paaralan para dalhin ang bangkay sa kanyang bahay at ibaon sa likod ng mga tapayan. Kinabukasan, ipinalinis niya ang sasakyan, sinunok ang nadamit at pumasok sa bagong semestre na parang walang nangyari. Ang motibo, ang kanyang reputasyon. Ang buhay ng isang 33 taong gulang na guro ay katumbas lamang ng imaheng isang tao sa lipunan. Nang posasan siya, hindi pumalag si G. Velasco. Nakayuko lang siyang isinakay sa sasakyan. Bago sumara ang pinto ng elevator, narinig ang kanyang bulong. Kung nanahimik lang sana ang babaeng iyon, kinujom ni Detective Sarmiento ang kanyang kamao at hindi na nagsalita. Mayo 13, 2004, si G. Antonio Velasco ay sinampahan ng kasong murder. Nang araw na iyon, umulan sa bayan. Isang mahina at tahimik na ulan, nagsimula ang paglilitis noong taglagas. Iginit ng prosekusyon na planado ang pagpatay. Ang pag-anyaya sa biktima sa paaralan, ang posibleng paghahanda ng armas, at ang sistematikong pagtatago ng ebidensya. Ipinilit naman, NG. Depensa na ito ay crime of passion sa korte. Laging nakayuko si G. Velasco. Nasa audience si Miguel Cruz. Ang lalaking laging umuwing bigo ay naroon na ngayon, naririnig ang pangalan ng kanyang kapatid sa isang korte. Hindi siya umiyak sa buong paglilitis. Hindi ako makayak. Blanko ang isip ko. Parang biglang bumuhos sa dibdib ko ang 12 taon. Pero walang luha. Nobyembre 27, 2004. Inatulan NG, Regional Trial Court CG. Antonio Velasco, NG, reklusyon perpetua. Sinabi ngang hukom, pinili nga akusado na protektahan ang kanyang posisyon sa lipunan sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng isang biktimang walang kalaban-laban. At sa loob ng mahigit 12 taon, binalewala niya ang pagdurusa ng pamilya ng biktima at namuhay ng normal na walang bahid ng pagsisisi. Ito ay isang malubhang krimen laban sa dignidad ng tao. Nang buksan ang pintong ng korte, nakita ni Gang Lorna Santos si Miguel Cruz. Tumayo siya at yumuko ng malalim. Patawad po, patawarin niyo po ako. Walang sinabi si Miguel, hinawakan lang niya ang kamay ni Gang Santos. Arwan ba? Labi ni Isabela Cruz ay inuwi sa kanyang bayan sa Cebu. Si Miguel mismo ang nag-ayos ang kanyang libingan. Maliit lang ang lapida, puting marmol. Nakaukit ang kanyang pangalan. Petsang kapanganakan at kamatayan. Isabela Cruz, 1959 a 1992. Sa arawng libing, nag-alay si Miguel ngang isang pumpon ng puting bulaklak. Matagal siyang nakaupo sa harap ng puntot. Walang nakarinig sa kanyang mga sinabi. Iyon ay isang pag-usap sa pagitan ng magkapatid. Sa pag-uwi, sa isang sulok ng waiting area ng pier sa Cebu, doon humagulgol si Miguel Cruz. Ganun nagtapos ang 12 taon. Si Isabela Cruz ay isang gurong minahal ang kanyang mga estudyante. Isang taong naghahanda para sa isang bagong, simula sa isang banyagang lugar. Inayos niya ang kanyang class record at lesson plan para harapin ang mga bata sa unang araw ng klase. At ang kanyang pangalan, pagkatapos nga 12 taon, ay sa wakas natakpuan ang nararapat na lugar. Ang katotohanan, kahit nasa ilalim ng lupa, ay patuloy na humihinga. Gaano man kalalim ibaon, gaano man katagal takpan, hindi ito kailanman tuluyang maglalaho. Isang araw, tiyak na lilitaw ito sa ibabaw ng lupa. Iyan ang tanging aral na iniiwan ng kuwentong ito.